Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Activo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakaantabay sa ating programang Issue Ora mismo ngayong Martes mga kaibigan. Magsama-sama tayo sa ating live program dito po sa Bicol TV Sorsogon. Live na live tayo sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Ito ang programang Issue Ora mismo. Kasama niyong likod, si Rosauro Amistoso. Hindi naman gwapo, hindi naman pangit. Yan. Kumbaga, katamtaman lang. Okay, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 2 barko ng PCG binangga ng CCG sa Skoda Shoal. Alice Go nakalabas na ng bansa. Pabang asahan natin. Marikina XX kinasuhan sa 130 million pesos. Tato sa mga pulis, bawal na. Yan. Minsan. At Gerald Santos, inaming na rape. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. 2 barko ng PCG binangga ng CCG sa Skoda Shoal. Sa detalye, 2 barko ng Philippine Coast Guard o PCG ang nasira bunsod ng unlawful and aggressive maneuvers ng China malapit sa Skoda Shoal. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, patungo sa Patag at Lawak Island ang BRP Cape Engenyo bandang alas 3:24 ng madaling araw nang gumawa ng delikadong maniobra ang CCG vessel 3104. Tinamaan ang starboard beam ng barko at nagkaroon ng butas. Kasunod nito, bandang alas 3:40 ng madaling araw nang 2 ulit na banggain ang port at starboard ng BRP Bagakay ng CCG vessel 21551 hanggang naglalayag sa layong 21.3 nautical miles southeast ng Skoda Shoal. Gayunpaman, sinabi ni Malaya na mananatili lamang ang kanilang misyon ang PCG vessel na makapagdala ng supply sa kanilang mga tauhan sa Patag at Lawak Island. Nauna rito nagsumite ng diplomatic protest ang China dahil umano sa illegal na pananatili ng PCG vessel BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal kahit ito ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone.
Sa iba pa mga balita, Alice Go nakalabas na ng bansa. At sa detalye, nakalabas na ng bansa ang napatalsik na mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Go na tinatawag ding Go Waping. Sinabi ni Hontiveros na dumating si Go sa Malaysia dakong alas 12:17 military time ng July 18. Nagpasalamat si Hontiveros sa National Bureau of Investigation sa impormasyon. Base sa isa pang source ni Hontiveros, tumuloy si Go sa Singapore kung saan nagkita sila ng kanyang magulang na si Lin Wenyi at Go Juan Zhong. Kinwestiyon ni Hontiveros kung sino ang nagpahintulot kay Go na makalabas ng bansa. Hindi niya makakaalis si Go kung walang tumulong ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala ni Hontiveros ang pangako ng Bureau of Immigration na hindi makakaalis ng bansa si Go. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Marikina Execs kinasuhan sa 130 million pesos PhilHealth funds. Naglalabasan na. Sa detalye, patong-patong na kasong technical malversation, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service ang mga opisyal ng lungsod ng Marikina dahil sa umano'y misallocation ng PhilHealth funds na umabot sa 130 million pesos. Sa reklamo ng isang concerned citizen ng Marikina na si Sopronio Dulay, bukod kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, kinasuhan din sina City Accountant Erlinda Gutierrez Gonzales, City Treasurer Nerissa Calvez San Miguel at Assistant City Budget Officer Jason Rodriguez ni Pumuseno dahil sa umano'y misallocation ng 130 million pesos PhilHealth funds na nakalaan sa health system improvements para sa mga programa ng Marikina sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Ani Dulay, nakasaad sa batas na lahat ng PhilHealth payments ay dapat nakalaan lang sa pagpapaganda ng health system ng lokal na pamahalaan. Nagsampa ng kaso sa ombudsman si Dulay matapos niyang madiskubre na ang mga ginamit na libreng COVID testing noong pandemic ay pinareimburse umano sa PhilHealth na nagkakahalaga ng 130 million pesos. Ayon kay Dulay, naglabas pa ng city ordinance ang alkalde para sa appropriation ng reimbursement sa PhilHealth. Imbis sa pagpapaunlad ng healthcare sa Marikina ay nagamit umano ang pondo sa pagbili ng IT, equipment, repair at maintenance ng mga gusali, donasyon at pambili ng mga supply at materyales na nagkakahalaga ng 91 million pesos. Dapat anyang nagamit ang pondo sa mga programang pangkalusugan kagaya ng libreng gamot, libreng laboratory tests at libreng check-up. Aniya, malinaw umanong nalabag ang batas dahil sa paggastos ng pera para sa non-health related budget items. Sa iba pang mga balita, tato sa mga pulis bawal na ayon sa PNP. Sa detalye, mahigpit ng ipinagbabawal ng Philippine National Police or PNP ang paglalagay ng visible tato sa lahat ng mga pulis. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo, inalis ang moratorium sa naturang kautusan matapos ang masusing review, kaya tuloy na muli ang pagpapatupad nito. Paalala ni Fajardo sa mga aplikante at papasok sa PNP service sa pamamagitan ng recruitment, lateral entry or PNPA, bawal na ang may tato. Para sa mga active police, binibigyan sila ng 3 buwan para burahin ang kanilang mga visible tattoos at isinumang hindi susunod ay maharap sa kasong administratibo. Sa ngayon, inaayos na nila ang proseso sa pagbubura ng mga tattoo. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-023 na inaprubahan nitong Marso 2024, pinatatanggal ang lahat ng visible tattoos ng mga pulis. Required din na gumawa ng affidavit ang isang pulis na may tattoo o hindi visible at hindi na ito pinahihintulutan pang magdagdag ng tattoo sa anumang parte ng kanyang katawan, visible man o na itatago sa police uniform. Kabilang sa mga tattoo na kailangang ipabura ay ang extremist
ethnically or religiously discriminatory at offensive tattoos, indecent, racist at sexist tattoos. Hindi sakop ng bagong patakaran ang aesthetic tattoos tulad ng eyebrows, eyeliner at lip tattoo. Sa pinakahuling balitang nasyonal, Gerald Santos inaming na rape. At sa detalye, inamin sa Senado ng singer na si Gerald Santos na siya ay na-rape ng kanyang katrabahong musical director noong 2005. Ayon kay Santos, 15 taong gulang pa lang siya nang maganap ang krimen kung saan naging contestant siya sa isang singing competition sa GMA7. Sinabi ni Santos na sinubukan niyang magreklamo sa GMA Artist Center pero hindi naman inaksyonan ang kanyang reklamo. Sinabihan pa umano siya na mag-move on na lang at nangyari dahil kalakaran na umano yun. Sinabi pa ni Santos na matinding kahiyan ang kanyang sinapit kaya hindi kaagad siya nakapagsamba ng reklamo. Nagalit ang kanyang mga magulang dahil sa nangyari at namatay sa sama ng loob ang kanyang lolo. Sinabi ni Estrada na inaksyonan naman ng GMA7 ang kanyang reklamo dahil tinanggal ang nasabing musical director. Nabalitaan ko na kulang nawala na siya sa GMA but since wala kaming na-receive na official letter of resolution kasi nababalitaan namin na nakakapag-musical director pa siya sa shows and concerts ayon kay Santos na humingi ng tulong kina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Robin Padilla para mabigyan ng hustisya ang kanyang sinapit halos 19 na taon na ang nakaraan. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalisang ilang paalala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
Looking for a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Bueno, nagbabalik kita sa tuyang programang Isyu Ora Mismo. Ngunyan na daw nini Martes po mga tugang petsa 20 sa bulan nin Agosto. Happy birthday po kay Bukal Mayor Boity Doma kan Preto Diaz, Sorsogon. Hali po sa muya digdi sa Bicol TV Management and Staff. Okay, sa Giraray. Happy birthday Bukal Mayor Boity Doma kan Preto Diaz, Sorsogon. Sa mga nag-birthday, sa mga birthday pa, happy birthday sa Indoga Boss. Sana ay mabusog nyo kami or maimbitahan nyo kami. Yan. So, dagos kita mga tugang. Sa tuyang programang ngunyan daw na ini, mainit na naman po ang panahon. Mainit na naman ang sa tuyang kaaldawon. Ngunyan na aldawon na ini. Okay, good morning kay Sir Ian Renovalles sa pagtulong mabilis at sa buong staff kan Sordok Sorsogon. Good morning man kay Joel Castro. Good morning po sa lahat. Abangan po ang sa tuyang live interview kay Joel Castro. Hali pa dyan sa Pulot Bulan Sorsogon. And para sa tuyang special report, mainit na report ini na itatao ni Maki Gomez. Hali dyan sa Matnog, Sorsogon. Maki, ipasok mo! Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Renovalles sa pagtulong mabilis. Usap-usapan na ngayon sa 2nd District ng Sorsogon maging sa social media ang mga poster na ito. Tila ay pahiwatig na umano ito ng pagtakbo ni Atty. Crunimar Escudero III o kilala din sa tawag na DERCO. Bilang congressman sa 2nd Distrito, nasa serbisyo ngayon sa buong Pilipinas si Atty. Crunimar bilang ASEC o Assistant Secretary ng DSWD. Ayon sa ilang mga taga 2nd District, pabor umano ito sa kanila kung sakaling tatakbo ito dahil sa palagay nila ay mas madaling makakaabot sa kanila ang mga programa o ayuda mula sa pamahalaan. Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Renovalles sa pagtulong. Umaarangkada na mga kaibigan, ha? Umaarangkada na si ASEC Atty. Crunimar Escudero III. Ang tanong, to be or not to be? Happy watching pa nan kay Maestro Obet Laroga Apin na nakatutok sa tuyang programa. Kamusta ka daw po ni Mayor Kama? Sabi nga ni baga, sa masaya lang tayo, di ba? Hindi po tayo mabubuhay sa palaging positibong anggulo. Dapat pag may positive, may negative. 'Di ba? Kaya sa mga lagi nagsasabi niya na ganito si ganyan, ganyan si ganito, walang so kumbaga walang basagan ng trip. Trip lang natin 'yan. Kaya dapat lagi tayong nakatingala at sumisigaw ng Darna! Darna! Yan, o diba sa masaya tayo? Ano ang isisigaw pag tayo'y paimbabaw?
Yan, ang isisigaw natin pag pupunta tayo ng kabundukan. Darna! 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 Oh, di ba? Kaya si Maestro Obet, hindi pa daw siya nakalakaw ngunyan. Ang gibuhon mo, magpa-akoder ka na lang para lumayog ka na lang. Darna! Darna! Oy, ali taha. Maestro Obet. Dapat sahuban ka. Kaya mas hindi ka nakalakaw, pwede ka daw lumayog. Okay, si Padi Obet, kumbaga, tiwala lang. Makakalakad ka na rin. Gamutin mo lang ng munggo, sitaw, okra, ang rayuma, baw. Okay, mga tugang, saro pa sa special report na itatautaan sa vehicular accident na nangyari dyan sa Matnog, Sorsogon. Ano yun po? Okay na, Harold? Ready? So, itatauta po yun na special report. Hali mismo dyan sa nangyaring vehicular accident, motorcycle accident sa munisipyo kan Matnog. Isang babaeng nagmamaneho ng motorsiklo ang naaksidente ngayong gabi sa Barangay Pawa, Matnog, Sorsogon. Ayon sa inisyal na impormasyon, habang minamaneho umano ng biktima ang kanyang motorsiklo direksyong papuntang bayan ng Matnog, ay nag-overtake umano ito sa isa pang motorsiklo at aksidenteng nasagi ito dahilan ng kanyang pagkakaaksidente. Samantala, agad namang nagresponde ang Matnog MPS at MDRRMO Matnog at naidala ito sa pinakamalapit na hospital para sa atensyong medikal. Para sa Bicol TV Express Balita, sa ngalan ni Maki Gomez, Rosauro Mistoso, Bicol TV Sorsogon. Ayan, kaya pirmi kita mag-iingat sa pagbiyahe ta, no? Dapat eyes on the road, not on the legs. Sabi ninda, pag nagbibiyahe kita, situate na sa presence of mind kita. Dahil kita ugalit ng mga overtake na yan. Tayo na nga ng problema, ma-overtake kita sa nagmamadali kita, iulugod. Sa pagmamadali, nadali. Nadali kita. Kaya, payong kapatid, waran katapusan ang tinampo. Kaya dahil magmadali. Kung madaliun mo yan, madadali ang buhay mo. Bako mong maabot ang pakaduan mo. Okay? Mga tugang, makakaulit ang ngunyan, gusto pong itaw ko sa indo ang mikropono na kaining saro na makakaulit tadigdi na pirmita po ini pinapangapudan. Pirmi kita nangapudan sa mga constituentes na matabangan po ini si Mr. Joel Castro. Pirmita po ini papangapudan din sa programa niya to. Si Joel Castro po ay nagsapar din sa rong aksidente sa motor. Alagad ang kasya pero siya po ang narugado. Nasa pulot bulan pa siya sa ngunyan or ano po ang presenting kamugtakan, itatauta po sa indo ining live report hal duman para makaulita si Joel Castro. Joel, good morning. Hello po, good morning po, sir. Saro po. Okay, Joel, kumusta ang kamugtakan mo sa ngunyan? Ito po, sir. Ito, nag-aantay po. Good morning po, sir. Okay. So, kumusta ka niyan dyan? Ito po, sir. Nag-aantay po ng nag-aantay pa po ako ng kaunting tulong po. Kasi ito po, okay naman po. So, Joel, day pa kita nakalikom kay itong kulang na 60,000 para sa operasyon mo. Nakakalikom na po ako. Konti na lang po. Date na sana ang kaipuhanta para Opo. matugunan ang 160,000 na kaipuhan. Opo, sir. Oh, so status tango niyan na pwede ka na daw magpasiring sa provincial hospital para maikondukta na ang operasyon mo? Ito po, na lang, medyo baka ngayon po pupunta po si
Sige, Joel. Opo sir, pupunta na po yung yung asawa ko sa kasi yung pinsan ko, pupunta na po ng Sorsogon ngayon. So din siya madiretso. Opo sir, sabihin ko po sa kanila na pumunta po sa iyo. Saan siya madiretso? Pasirindig din sa Sorsogon. Sa hospital po kasi i-arrange po na yung yung Operasyon. yung stainless ko po. I-arrange na ang operasyon mo. Opo. Oo. And Joel, hanggang niyan ba? Pag naturog ka, may mga oras na nagkukulog pa iyan na na parting hita mo na may bari na tulang? Opo sir, pag minsan nakulog talaga pero minsan hindi naman. Oh, sa mga nagdaranon sa tuya na sabi na kan ibaga, ang mga madaranon, pwede mo pa ini panawagan na sana madagdagan pa kay actually Joel, ang nakikita ko ang 160,000 para lang iyan sa operasyon mo. Pero may mga instances na mabakal kita nin bulong kung wala sa laog sa hospital nin available na bulong. Yun talaga po ang aking panawagan, especially po sa yung mga taga-subaybay, saka yung kapwa ko OFW na sana kahit kaunting tulong lang po kasi alam mo naman po sa ospital na yung mga gamot din minsan binibili pa sa labas. Oo. At saka salamat ako sir sa iyo yung oportunidad ngayong umaga lalo sa yung bumubuo ng iyong programa na nabigyan ako ng chance. Maraming salamat po sa iyo. Okay, Joel. Salamat man po. And padagos kita mga podan, kaibahan ang buong staff kan Bicol TV Sorsogon na dagos kita mahagad nin tabang sa mga konstituentes niyato na naghihiling sa tuya asin nag-aantabay. Okay, Joel. Alaom ta na sana mas dakol pang magtugon, dakol pang mag-response sa hinahagad mo na tabang para sa imong kamugtakan sa presente ngunyan. Okay po, maraming salamat. Okay, thank you very much po. Sana marami pa kayong matulungan. Okay. Salamat po. Yan po si Mr. Joel Castro na kung saan nakaulita direktamente hali dyan sa Pulot Bulan Sorsogon para nga ni maghagad nin tabang sa tuya na mga kapwa niya Sorsoganon na kung saan sa hasta sa ngunyan patuloy po na naglilikom ng halagang 160,000 ang pamilya ni Joel. Kung saan po ang 100,000 kaini, yaw na po nakadeposito sa Provincial Hospital through the initiative of the Provincial Government of Sorsogon. Sa padagos po yan na inisyatibo man ni Bulan Mayor Romeo Mio Gordola na nakapag-deposit na duman sa pondo kahali sa Provincial Capital kay 100,000. So, ang gagastuson po ni Joel, ay guwaning kantidad na 160,000. Kay puwanta pa po ang 60,000 cash para madagos po ang operasyon ni Joel Castro. And sa ngunyan nga ni, sabi ni Joel, konti na lang ang kailangan para mairaos na ang sa iyang operasyon. Pero sabi ta nga ni, ang 60,000 is not enough kay ang problema ta, pag abot dyan sa provincial hospital, kung may mga reseta na wala nin available na bulong sa laog kang pharmacy kang hospital, obligado po sa luwas bakalon, asin, kay puan kita magluwas nin kwarta. Apera kan 160,000 na babayadan para sa stainless. Ay klaro ko lang po wala man po digdi bayad ang operasyon ni Joel. Ito po na 160,000, iyo po ito ang kantidad na duwang stainless na ibubutang sa hita, sa walang parting hita ni Joel kung saan duman nagkaigwanin aksidente o duman siya nagsapan ng aksidente na bara ang duwang tulang niya. Okay? So padagos po kitang nangapudan na sana matugunan tayo ni.
Sana matugunan ta ini para at least makapamuhay naman, makabalik nin normal na pagbuhay si Sir Joel Castro. Si Joel Castro po mga tugang, dati po siyang OFW. Kung nag-uli siya digdi, para kuta na actually ongoing na kutaan sa iyang pagbalik naman sa ibang bansa. It so happen po na nagka-problema o garo nagka-problema ang agency na pick up layan niya. Kaya nga ni po mga tugang, kumbaga durobli po an pigsapar na problema kan pamilya ka ini. An sa iyang harong duman sa pulot bulan na isang la na niya before pa siya maaksidente dahilan nga ni sa iyon ang pinang-down niya yata sa agency para abroad siya, makabalik giraray sa ibang bansa. Sa dita po maraman na problema, dahil pa po siya nakahali, nagsapar po siya ng aksidente. Nagsapar siya ng aksidente. Sabi po ni Barangay Captain Arles Hanaban, pera patabian ko lang SM Sao. Nasa ano pa yata sir? Nasa 10,000 para mabuo na po itong ano. Sango niyan igwa na yata sinakalikom ng 50,000. Kaya panta pa po ng 10,000 para makumpleto ang 160,000 sa operasyon ni Sir Joel. Pero sabi ko nga ni apera ka ini, sana makatabang pa kita na more than of that amount kasi dapat man po igwa inining balon man lang na mabantay duman ang agum niya asin ang pinsan kay ni Joel. Dapat po may mabantay duman kasi syempre after the operation ang dahil man po makahiro ining si Joel kaya dapat may mabantay kay ni. Saan man po magkukuha ng pagkaon, ng pambakalin pagkaon ang bantay kay ni kung dahil po ining balon na kwarta. Kaya sa ngunyan ang pagkaaram ta po mapasiring dyan ang agom ni Joel sa ngunyan sa Provincial Hospital nganing horonon itaungon kumpiraman ang nalikom ninda, then right after the operation hihungaon ninda na madagdagan ini or mapunuan ini bago sinda magluwas sa ospital. Kasi po bako dahil diyan nagtatapos ang kalbaryo kay ni Joel. After the operation magkakaigwa po ining therapy. Matherapy po ini after how many months kang operasyon. Maski masulit po ang sa iyang buto, madugtong gihapon, kay puhan po kayo ni mag-under ko ng therapy. Mabayad kita sa therapist para iyoan maghihilot kan hita ni Joel na maibalik ini sa dati. Tabako po ini instant na pag naoperahan ka, automatic how many days lakaw ka na. Kaya po hanta po nin series of therapy na gigibuhon kay Sir Joel para maibalik sa normal an sa iyang paglakaw. Sa ngunyan po, hindi po ngunaan pigahagadan taning ayuda na madagos na po ang ikukonduktang operasyon sa iya. Na sabi tangani, diit na lang na kantidad, magaw na kita sa operasyon ni Joel Castro. Ang istasyon na po ini pasensya na po kung masyado akong makulit sa Roal daw na programa ko Monday to Friday, iyo po inampig sisingit ko digdi sa topic nini. Nganing kung nag-program ako na Monday, man gabos naghiling sa kuya. Martes iba naman ang mahiling. So iba-ibang tao, iba-iba ang naaabutan ka ini na pangapudan ko na tabang para kay Joel Castro. Okay mga tugang, sa sarupa sa makakaulay ta sa live call may gusto po na last week po kaya nagkaigo kita ng entrevista kay tugos sa Barangay Captain
Roelio Hibulan Jr. o Senior. Tapos, medyo po nagka-diferensya itong entrevista ta sa iya. Kaya may nautang ko niya na makaulita makaulita po si Barangay Captain Rogelio Hibulan para nga ni po maaraman ta po ang sa iyang mga pigsasagibong niyan sa iyang barangay. Kaya nga ni po kang last week po nagkaigo kita ng entrevista sa iya. Alagad medyo may diferensya po ang video na nakuha ta. Kaya this time makakaulit po siya ng live digit sa programa ta sa Isyu Ora mismo sa Bicol TV Sorsogon. Ang mahigoson walang kupas. Kung ang PCSO pwede magkupas, itong kapitan ng Barangay Tugos hindi kukupas kahit kailan. Si Kap Roelio Hibulan Senior. Kap, magandang umaga. Hello Kap, good morning. Good morning, nabigla ako sa tawag mo. Pag-una ko kung ano. Siyempre, sabi nga, ang mga taong nasusurpresa, ibig sabihin, may ginagawa sa kanyang barangay. Kap, Amin yan, tarabutan ba ako tao? May paduman ako sa suri kong yan. Ay, so, hari nang unang pagduman mo kayo sa Soray ko, sigurado, bayadan yan. Digdi nang muna ito sa programa. Kap, sa ngunyang po, maray na aga po sa imo, asin sa mga kabarangay mo. Diyos maray na aga man tabi sa Tabi Idol sa Bicol TV din sa mga kabarangay ko tabi. Okay, Kap. Saro po ini na orgulyo na makauli ka. Mas nga nag-interview ako sa imo last week. Alagad ba ko ang kumbensido? Kaya gusto ko makauli ka ng live. Tas sabi da pag in-interview ka ng taping, garo scripted na. Kaya gusto ko ikaw ngunyan makauli ng live na live talaga sa tuyang programa. Enot sa gabos, Kap, kumusta po ang Barangay Tugos? Saan yan, medyo naiayos naman na bayad na sistema. Although na, siyempre, nabutan natin dahil bigla ang bagay ito ng transition. Siyempre, maninibago tayo sa pag-administrar. So, saan yan, napapakayad naman ang sistema, tabi, Idol. Okay. Kap, talagang inabang-abangan ko ini kasi nga ni, saan pagbalik mo sa Barangay Tugos, sabi ko, may babalikan pa ba? Kasi way back siguro more than I think 20 years ago. More than 20 years ago more than 20 years. 2 dekada na sabi ko ang sinabi ko po na may babalikan pa ba in line of environment kasi kang nagkaulay kita kan primerong pagkapitan mo diyan sa Barangay Tugos, mahiwason pa ang Barangay Tugos. Tapos sabi ko na imagine ko may babalikan pa daw inisikap para sa sayang solid waste management na kung saan talagang tinitangala ka ito ang Barangay Tugos sa pag-abot sa sa pagmanihar kan basura. Sa ngunyan Kap. Sa ngunyan, ano po ining sitwasyon tango niya sa Barangay Tugos? Garo masakit na makahiling ning diyan ning bakante na lote o bakante na lugar. Exactly, tabi. Tama tabi ito na sinabi mo sa Idol. Opo. Na bago ako nagbalik, yung kita-kita ko man nga rin tabi ang sitwasyon na talagang dahil kahit tubaga na nagkapitan ako dyan na nag-office ko ang Barangay Tugos naging naging pinaka patayan sa mga barangay na may milit o may irugan programa namon. Ibig sabihin, naging piloted ang Barangay Tugos kahit ito dahil tama tabi ang sabi mo na sa ito may iwasong patugos dahil natataman pa namon mga ininasa de los Rio Village niyan tabi kay iwasan pa yan para pasin mga balay. Exactly. Tapos aning sigrigira na mo sa ito sa basura medyo
magayon pa ni Chora. So sa niya, sa pagbalik ko nga ni, actually, kita-kita ko naman tabi. Pero sabi ko nga dahil passion ko nga ni tabi ang environment na medyo na mundo ako dahil wala na kairog talaga. In fairness, sa mga barangay man may nag-attempt, pero lain talaga nagkakaigwa sin sustainability pagkabot sa barangay. Tama. Manunungkot sa solid waste. So, nagkamap tabi sa isip ko, idol, na why not na pwede kong balikan ang barangay ito dahil siyempre, aram naman din, napatugan ko na kayo ito, medyo layo lang na diretso, medyo madali-dali ang pagpasunod gihapon. Tama. So sa nakikita ko nga ni, ang sabi mo nga ni na talagang wara kay unfortunately, hindi na binarigang na dati na lugar na mamaniharan ko sa basura na pinagmamaniharan man kay itong administrasyon na sinalidahan ko. Unfortunately, talagang laing ko aram tabi sa kung anong dahilan na pinaudong kami. Parang abunan ninda na dito gihapon Ikaag. tapos na sa basura. Oo. Ano yung basura sa tugos. Ano pala Yung ini? Ano po, Sao? Baad ano ini? Anti-clean and green program. May masakit masakit kuang kita maghusga although naramta behind the situation aramta yan kaya lang masakit siyempre private land ninda yan and may diretso sinda kung anong gigibuho ninda although na nakihurong kita kay itong panahon kasi actually ang caretaker sa Natabisaw na dati, yung dating kapitan na namatay. Opo. Caretaker. Yung mga parang pamangkin yata sa Tagsadere. So, ang istorya sa nangyari, kaya dinigap ko man kung ano kaya po na ipagamit dahil yung papagamit lang daw dahil pamangkin yata niya ito na kapitan na pag natapos na daw pagkapitan, lain na hindi ipapagamit. So, lain ko aram ang sitwasyon. Kaya nabigla nga niya ako kasi kaya nagkusog ang buot ko na magkandidato kaya ako sa Tugos dahil yada pa. Nakita mo pa may ito na sitwasyon kumbaga, na pagmamaniharan sa basura. Kumbaga may babalikan ka pa. Madali na. Sabi nga ni kumbaga madali na sabi ko. Kumbaga implement. Kumbaga may babalikan ka pa. Kuta na. May babalikan pa. Nabigla nga niya ako. Sa biglang pinaudong actually ang asawa nga niya naging kagawad ko man hanggang naman ang kagawad. Saan yan? So yun ang sinabi sa akin. Nalayan na daw hindi papagamit. So wala kaya nga rin nagpangabot kami sinan maramang legality kung paano yan kasi actually ginastusan man sa barangay ang kuha na yan para may ayos kaya lang lain nila na diretso ang dating ginigibo. Kaya nang hinayang man ako. So, okay. Amo nga nini na, ito, nasabi ko pagkatabi sa imo idol na good na nagbulig masamo ng city government kasi talagang kung pupwede, nakihoron tabi kita sa Sinro na kung pwede may padagos gihapon ang gigibo sa Tugos para magkaigaw kita sin showcasing sa mga barangay dito sa Sorsogon. City. Aram mo Kap, medyo na ano nga ako sa sinabi mo na ikaw pa nakihuron na supposed to be dapat sindaan makihuron na tabangan ka. Although actually aram mo pag pasyon mo talaga yan mahimo kasi pagi. Kung pero paano mo ma-realize maging posible ang dapat na imposible. Pero may nakita baga kita diyan na ano. Kita simpagi. May nakita man kita diyan na sarong bakante na lote, nasa lang ani, pero namumutik-tik sa sa gulayon. Amo nga ni tabi Sao, kaya nga ni sabi ko, dito kami nag-start sa kuwan mo na inayos ko muna ang community garden namon. Yan, community garden. Marama na sa mga tao na talagang wala sin imposible sa pagtanom sa mga gulay. Para mo ang gulay niyan nagmamahal. So mahalong bagan mga
gulay niyan, maski magpakaada ka sa plaza, mahalo. Kung may tanong ka, lain ka na mabakal. Kaya nga ni po ay din na pigpapahiling ko sa TV ngunyan, ang mga tinanong mo sa rooftop, minsan makatawa-tawa. Din ka ngayon makakita ng tinanong mo ngayon sa Islam. Ang tawag tabi sa idol, ang tawag talaga sana amin ang sinasabi na urban setting. Urban setting. Kaya nagputang kami diyan sa Arok sana, kaya may mga balay baga sa mga barangay, lalo na sa highly urbanized. Na wala yung backyard. Tama. So kung wala ka rin yung backyard, kung may simento na, wala man imposible kung pwede ka magtanong na mapabuhay mo ang mga gulay. Tama, no? Nakasarako lang pati. Sa magtatama material para sa kuma. Opo. Pwedeng tanuman yan. Mga sakos ng simento. So, simento, pwedeng tanuman. Sana mo mo. Kaya, di ba sa tips lang? Ako tabi ng direksyon na sa amon sa barangay Tugos, na hopefully na may milito kaya ma-erobe. Although na iba na barangay, nag-iimo na pa siya narog siya na. Oo. Kaya lang, may mga party pa din talaga sa lalo na sa mga highly urbanized. May lang siguro sindawer. Sa mga dapat nagigibukon. Kaya, yan tabi ang focus nato na makabulig kita sa city, makabulig sa mga barangay, na magkaikosindasin na awareness kung nananong gigibuhon na makatanong sa mga vegetables na lain na magbakal. Opo. Lain na magpaplasa, yada na lang, kukuha na lang. So, dako-dako na bulig o kaya katipidan sa aro na household. Tama. Kumbaga Kap, dapat palitan na nindo ang slogan nindo diyan sa Tugos. Bako ng solid waste management. Dapat ang nindo, ang slogan nindo is kapag anong sabi ba yan na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Yan. Tama ko na kayo diyan. Oo, tama man. Oo. Kaya, siyempre, kita lang man kita nagkukuha lang man kita nagpumagaling part lang inisang responsibilidad sa ato na syudad, sa ato na barangay, na i-educate nato ng tao sa progresibo na paagi. Amo man lang kinukuha natin dyan, ang inimplikar na magkaigwasin na tama na edukasyon ng mga tao sa paggagamit sa mga makahulugan na gagamitin sa loob ng barangay para sa ng mga idle land. Tama. Basura, lalo na ang basura, aram mo sa totoo lang maabot ang panahon, problema nato ng basura. Lain tanang nakikita na yan. Talaga namamatian tanan niyan sa climate change. Ang basura, maski makikita mo baga, nagka-clog sa mga, kaya nagka-cause. One of the causes of the flooding is ang basura. Yes, dahil na kita magparaharayo. Nagka-clogging sa mga drainage. Diyan lang sa Metro Manila, baga Kap, ni kanakaging bulan. Oo, grabe na. Kaya, may napati ako sa balita, Tabi Idol, na talagang pinaka-the-best, ang pinaka-magayon na pag-manage ng basura, yung 9003, yung segregation of garbage. Parang naman siniba na pinakamagayon na dapat ma-implementar yung segregation of garbage. Nakapalaman niya sa Republic Act 9003. Opo, segregation talaga. Kaya lang, medyo lang talaga mapagalang pagpa-implement, lalong-lalo na sa mga barangay. Pero kung gugustuhon, mabaga sinasabi na kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Correct. And sa nahiling tangani po baga, Kap, talagang yaon talagang buhay na realidad iyan na Barangay Tugos. Wara man ning space, pero nakapatubo nin man lain-lain na pananom mga gulayon. So, kumbaga walang imposible sa posible. Amo tabi. Amin ang pinaka magayon na mayatag na sa mga tao na kung gigibuhon lang, magigibo. Opo. So sa kunyan pero baga, may posible. Sa kunyan baga Tabi Kap, na mention mo kanina na nagtabang ang Senro si Sergeant J. Heraw na ano po ining
target nindo na aram tapuan basura ang pagsegregate medyo difficile man kay puan kay ning dako na lugar. So igawa man na po kamo target na lugar? Well, sa pakikipag-uron ta po sa Sinro, siyempre nagparaman kami sa tuyang mabuto na City Mayor na kung po pwede, makahanap kami sin lugar na mapiplitihan. Para may ayos lang namon ang management sa basura na magkagawa kaming showcasing sa mga barangay. So nabuligan tabi kita sa City sa pamamagitan ng Sinro na ni Mayor, nakakuha tabi kami sin lugar yan sa along Diversion Road in between San Piña-Francia and Tugos. Yes. Medyo nagbabatok na po niya na matambakan ito para magkaigwa na kami sin lugar. Wow. Ang target namin dito sa city is 1,000 square meters. Pagtatambakan na tabi niyan. So dito mabulig po sa amon ng city sa mga dapat na mga gastuson dito kaya man tabi kaya sa resources ng barangay na mag-pliti pa sin mga rugsana ng mga gagamiton. Kaya actually ang iniisip ko tabi dito lang sa dati ko medyo okay lang dito kaya sa barangay ito harap nilang pati sa barangay hall. So dito sa medyo may distansya sa barangay hall nandito sa napili namon medyo may distansya kaya talagang dapat mapakaya dito na facilities mabutang dito sin mga siyempre ikaw dito sin mga facilities sa segregation area, composting area, Yes. and processing area. And magkakaigo pa dito tabi sin function area para kung may magkadto sa pag-lecture. Kung may kaso, wow. maayos na namon. Tama kung So gusto. hopefully, na ma-realize na tabi ni siguro base within this year, matapos na para makapatog na po kami na mamanihar po ng basura, na mapakinabangan ng basura, masyoki sa mga barangay, naroon sa diyan tapat na pagmanihar sa basura. Wow, magayon talagan. And aram mo Kap, talagang siguro sa ginigibo mo na yun sabi nga na sobrang hiya naman namin sa'yo. Sabi sa ibang barangay. Pag aram mo pag na-realisar yan, masabi ng ibang barangay, sobrang hiya naman namin sa'yo. Kaya talaga siyempre obligasyon na yan. Actually, obligasyon, sa totoo lang, obligasyon sa bawat barangay, anarog siya na. Correct. Opo. Alam mo, katuwang kita permi, katuwang ang barangay San City. Kung paano natin maging progresibo, mayayos na maging progresibo ang city, pero may magbabatog yan sa barangay. Ay, yan ang kuhan ko eh. Dahil nasa naging city councilor ako, yan talaga ang kaipuhan. Dapat may social responsibility ang barangay sa mga programa sa city. Precisely. Kasi, amin ang kaipuhan eh. Kung wara, mangyayari talaga. Lalo na niyan, ang target sa city government natin is maging progresibo, maging showcase man sa iba na lugar. Sorsogon, inaayos naman ba ganyan? Nakikita man natin ang progreso sa Sorsogon niyan. Ang target natin niyan, sa ng government, aram ko, magkaigosin sila of good governance, permi. Kaya magkakaigwa dapat yan, magbabatog yan sa barangay. In fairness, ako naman, siyempre, sa ako lang nakaisipan sa barangay ko. Lain ko aram mo, I don't know, labo ako sin magkawa sa mga iba ng barangay na masabi siya na, nagpapasikat ako, ituturuan ko. Kaya lang, No, it's not a matter of pasikat. Kita na barangay official, dapat kakibat perminato ng city dyan. Pero Suporta tayo sa programa ng city. Pero Kap, gusto ko lang komentarin itong sinabi mo na word na gusto mong magpasikat. Dahil naman po yung kaipuhan, taunang-una ginibo mo ng before. As in, sa estado mo po ngunyan, wala ka naman problema sa buhay. Dapat pakaking-kaking ka na lang. Why nagbalik ka? Garo ka man lang naghanap pa ng bato na ipupukpok sa ulo mo. At nagkapira na lang ng nagkapira na lang ang buhok ta sa ulo, mapukpok pa kita. Kaya yan Kap, hanap ng yan, hanap ng katawan. Ang ginigibo mo. Ang tao na mag-igwasin sense of responsibility, sense of tawag sa na pagbulig sa ato na city dahil taga-Sorsogon kita eh.
Yan. Dahil man wala masin mabulik dito sa Sorsogon, kundi kita ng mga Sorsogano. Yan. Alam man magbulik dito yung taga Manila. Oh, mapadara din Ano din. dapat, kasi in a humble way, idol. Tama. O totoo, maski lain na kay Puan, kung kaya pa man makabuli, kaya maglaing. Opo. Kaya lang, siyempre, ang dating natin sa iba ng mga, siyempre, lain tama na ram, masyado ngayon din makakuha papapil. Lain man siguro. Okay. Igwa kita iditingin Kap. Igwa gusto na kung mag-work natin sa city. may message digdi sa imo, sana maging mahigpit ang city government sa pagpapatupad ng waste segregation sa bawat barangay. Naalala ko noong time ni LD na educate na sana noon ang mga tao. Tapos sabi digdi, mayad ang kaisipan sa din ni Kapitan, sana makabalik ini sa city government of Sorsogon. Why not? Diba? Ano daw sabi sa like ko na pati, napundol ka. Mayad ang kaisipan sa di ni Kapitan, sana makabalik ini sa city government of Sorsogon. Oh, di ba? Nako. Oh. Barangay nga lang, sisakit na kita. Kumbaga, pero de los obos, kaysa makagawa dyan na sige sa ng toing. Oh, di din na kita sa nagtatrabaho. Ikaw ang nagsabi sana, ha? Yes, aminado ako nagsabi. Ha? Kaya dapat man talaga na nag-chat si Buds Doki, tama man lang na maibalik ka sa city government. Nganing ikaw mismo ang Salamat ka mo, salamat. Oh. Ikaw ang magbitbit sa di pakanto sa mga segregation area na kumbaga galaw-galaw naman. Baka may stroke. Okay, Kap. Serious po ini nagigibuhunta na pag monitor sa barangay mo nganing maipahiling ta ini sa tawo, maipahiling ta sa ibang barangay. Saro lang po, may nagkabirang barangay digdi na nagigibo po kayan like an barangay San Roque ni Caprol Podugillo, maray man pa ang pagmanihar ka ito kan sa iyong magulayan, pero ini po na sa imo ang talagang tunay na ladawan na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Wara kan lugar, pero nano kay nakapatubo kita kayan ng mga gulayon sa paagikan luma na gulong, luma na sako, mga plastic. Digdi ta mapapakinabangan ang mga plastic. Kaiba ng mga plastic na tawo. Ikaw ang nagsabi sana, ha? Okay, Kap. Salamat. Sige po, dahil pagkayunon, kung medyo maantabayanan mo kami, Permi. makabulig ka sa showcasing namon, hopefully na maging successful naman kita sa mga programa ta. Not hopefully, talagan successful yan, Kap, basta si Kap Hibulan igwakan lalauman. Sabi po ni Ma'am Bebot Hilihanoras Prambasod, dapat talaga maibalik sa City Hall si Kap Hibulan. Biruin mo yan, mga nagmamahal sa'yo. Prambasod yan, si Ma'am Bebot Hilihanoras. Ikaw talaga, inintrigan mo na naman ako sa, ha? Dahil, Kap, basahon mo duman sa comment section sa programa tangon yan. Yaon mismo. Dahil ako tamili impakok mo ako. Grabe na yan. Okay, Kap. Salamat ng tabi. Asin Diyos mawala sa imo. Salamat, Tabi, idol. Salamat, Tabi. Diyos pa rin nakapusin do at mabuhay ang istasyon mo, Tabi. Thank you very much. Yan po si Barangay Captain Rogelio Hibulan Senior dyan sa Barangay Tugos. Kami nga, bagano, yun dapat talaga, sabi ni Bari, dapat iyon ang mga tao na dai mo lamang panghinayangan. Sabi ni Jojo Lascano, panahon na para ibalik ang mga legend sa syudad. Legend na, veterano pa. Ganun ba yun? Sige, si Buddy daw ka. Sige lang, tango sa mga counselor. Now, where is public service? I don't, never mind the public service. Kailangan lang dyan ang political service. Hindi na kailangan public service dyan. Basta okay kami doon sa taas. Sabi nga ni ang tawag dyan, basta okay kami sa grupo, okay kami sa liderato, okay kami sa alyansa, goods na yan. No need ng pag-usapan kung ano pa man. Basta kami mina second demotion, mina adjourn, wala na tayong pag-uusapan dyan. Sana lamang sa pag-adjourn ninyo, kasama na kayong mawala dyan sa sangguniang panlungsod.
Sa muli, inabot na rin ng oras ng pamalam ng ating programang Isyu Ora mismo ngayong araw na ito. Martes na naman po sa aga, abangan ang programang Fight Sana with Cap Arles Sanaban of Barangay Pamurayan. Sabi ni Buddy, nagpalanat pa, sayang San Cuarta, San City, ada si Kapitan handang magserbisyo sa Sorsogon. Sayang San Cuarta, San City, ada si Kapitan handang magserbisyo sa Sorsogon. Sana mapansin nila ang ating programa para kahit papano punta nila si Kap Royal Hibulan Senior. Sa Giraray, sa ngaran kan Big Staff kan Bicol TV Sorsogon. Sa technical side, si Papa Harold, si Papa Joey, asin si Papa Clark. Kaibahan man sa luwasan, si Papa Maki Gomez, si Buddy Duca. At sa programang Kaagapay sa Umaga, si Jojo Lascano, asin si Kaki Mansera. Sa aga po, abangan ang samuyang tandem ni Cap Arles Hanaban sa programang Fight Sana, 7 to 8 a.m. Namamaroon na po ang inyong lingkod, si Rosauro Amistoso. Mabalik kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV, Sorsogon. Maray na aldaw po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.